Ayan, praise God. Pumapagpalang umaga po para sa ating lahat. Muli po tayo po magsisimula na sa ating gawain. Tinatawagan ko po ang music team, song lead, back up, at susunod po ito ng opening prayer ni Pastor Dominic. Ayan, sumagpalang umaga po sa bawat isa. Handa na ba ang awitan ang Panginoon? Amen. Yes, let's praise the Lord today, church. Sige, awitan po natin ang Panginoon sa umagang ito. Awitin natin ang isang awit na nagsasabing kalakip na awitin. We praise you, Lord God.
sa lahat na ikaw ang lumalak ng langit at lupa at Diyos ni Abraham, Isaac at ni Jacob. Panginoong Jesucristo, sa umaga po ito, Panginoon, muli po kami, Ama, na nagkakatipon-tipon upang sambahin ka sa Espiritu at katotohanan, Panginoon. Holy Spirit, Panginoon, Ama, sa oras na ito, Panginoon, yakapin mo po, Ama, bawat puso, bawat isa na narito, Panginoon. Amang banal sa oras na ito, Panginoon, kung ano man, Ama, mga bakit dungis kasalanan na aming mga nagawa, maging sa aming mga pananalita na hindi nakalulugod sa iyo, sa harapan ko, Panginoon. Lord, sa oras na ito, Panginoon, muli po kami, Ama, lumalapit sa iyo at nagpapakumbaba, Ama, sa iyo, sa harapan mo, Panginoon. Linisin mo po kami, Ama, tugasan ng iyong banal mong dugo ng Panginoong Jesucristo. Father God, sa oras na ito, Panginoon, mapuno ng iyong kalwalhatian ng banal na Espiritu ang lugar na ito, Panginoon. Habang kami, Ama, ay umaawit sa iyo, Panginoon, mabuksan ang kalangitan, Panginoon. Lord God, anumang distraction, anumang gawa ng kaaway, Panginoon naman, Holy Ghost, fire all over this place right now. In the mighty name of the Lord Jesus Christ, Panginoon. Lord, maging sa aming mga song leader, hallelujah, maging sa bawat katatayan, sa mga kananayan, sa bawat bata na narito, Panginoon. Lord, lukuban ko po, Ama, ng iyong banal mong Espiritu, Panginoon, na madama namin, Ama, ang iyong presensya mo, ang iyong pagyakap mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, sa oras na ito, Panginoon, Lord, inaanyayahan ka namin, Ama, na aming pagpupuri sa iyo sa umagang po ito, Panginoon. Lord, ikaw, Ama, ang siyang mamuna sa amin, Panginoon. Marami pong salamat, Ama, sa oras na ito. At ibinabalik ko ang lahat ng papuri, parangal, pagsamba sa iyong makapangyarihang pangalan, sa pangalan ng iyong bugtong na anak na sa Jesucristo Jesus, na lahat ng mga anak ng Diyos ay magsabi ng Amen and Amen. Praise God! Sino dito ang pinagpala? Sino dito ang pinagpala? Amen! Pinagpala tayo lahat, mga kapatid. Kaya awitan natin ang Diyos sa buhay sa ngalan nito. Yes, we praise you, Lord God. Yung mga pinagpala dito dapat buong energy. Ako pinagpala ko ng Panginoon. Kaya dapat ganun ang energy
manifestasyon. Kailangan natin ng Diyos. Mabuti natin ang Panginoon sa mga church.
Ayan, praise God. Ngayon po natapos tayo sa awitin. Ngayon po dadako tayo sa patotoo at pasasalamat ng bawat isa. Kung sino man po yung may ginawang mabuti ang Diyos sa ating buhay, maaari po natin ibahagi sa isa't isa kung ano man po ang pagkilos ng Diyos sa ating buhay. Pangunahan ko na po, yan, praise God. Ako po nagpapasalamat sa Panginoon sa buong linggo na ito na sa gabay at protection niya, sa pag-iingat niya sa akin, sa aking pamilya, at sa gabay sa aking pag-aaral, no, na sinasamahan ako ng Panginoon, no, sa oras na minsan nagdadown ako, no, na may pagsubok, may problema, pero nandiyan ang Panginoon, handa akong ibangon, handa akong tulungan ng Panginoon dahil ang pag-ibig ng Diyos sa atin sa bawat isa ay napakataas po, no. Kaya salamat po sa pag-ibig ng Panginoon, sa pagkilos po ng Diyos sa aking buhay, sa buhay ng aking pamilya, sa kalakasan, sa knowledge and wisdom na kanyang pinagkaloob sa akin. Yan, praise God. Binabalik ko po sa Diyos ang papuri. Sino pa po ang meron pasalamat sa atin? Mahal po ng ibahagi sa bawat isa. Sa mga parang umaga po sa ating lahat. Gusto ko lang pong ipatutunan. Kagabi po nilalagyan yung anak ko, pero ngayong umaga po, wala na po siyang lagyan. Tapos ako po masama po yung pakiramdam ko, tapos masakit po yung ulo ko, masakit po yung likod ko. Pero nung time na pumunta po ako dito, kanina, nagpupuri ako sa Panginoon, tapos nagpasalamat, kanina na po pinipawinsan ko ako, na wala po yung sakit na nararamdaman ko. So, na Diyos po ang mabuti. Una-una, good morning. Ako ba ang ating Valentine? Araw na naman ang po natin, kaya lang tayong badala. Salamat. Nagpapasalamat ko sa Panginoon kasi kahapon maglalamahan ako. Pero kami ng tao ko, malino ka mong ba na anak ko. Ano ko bakit? Alas tayo. Maraming tumatulog sa amin. Kami noon,
sa namin po ngayon. Siguro lang ko na yung packet. Kaya lang tayong nanumala tayo sa kabiluan. Pag dating nangitaan, yung ato na natin sa lakay. Nang tayo nakakuha ng laap, tayo nabunin. Nanibang hinaan eh. Dapat hindi mo na dapat manipalitan yan. Binigyan na pa ng kalakasan eh. Dapat mo pang mawawa. Uy, na-order mo ko. Naalala ko tatay ko. Nasipay niya lang ako. Nasipay ko pa. Ano, nasipay ko yung kupay na sa akin. Ako'y, kailangan ko makakakape. Ako yung makunin, makulang. Pero makapunod sa ako. Pero nung nalaman ko, na-realize ko na parang ang ginawa ko. Bakit pa ano ko ba? Kasi may time na nakakita kayo ni Lord. Kukunin na kayo ni Lord kung akalanan ginawa ko. Ano sa, ma-realize mo, ano sa, inamahanin mo sa iba. Sasabihin kayo ni Lord, yan ang ginawa ko kayo na nanimbang ko kayo. Kaya nagpapalaman ako kay Lord kasi at nabibig ko yung tatay ko. Nilakalaak niya sa naman sa lakas. Minsan ko kalalang ako na kanila ko. Minsan tayo na niya sa akin. Hindi na kailangan eh. Natututo tayo sa mga gawain. Bigyan natin yung respeto sa ating malabang mula. Ayaw kasi yung salita. Wala naman dapat ako kami para sa akin. Kasi hindi naman kayo ngayon magkakilala para sa akin. Kaya kasalanan din ako dahil sa oras na ito, dati last time dito na to, sana mag-maomen nila ng mga banat na video sa gawain. Kaya salamat sa Panginoon dahil sa itong araw, hindi sa alaman sa amin. Sa kakayahan namin sa paggawa ng basahan, may biruan, at kawalan. Nawawala ang stress. Nawawala ang kalungkutan sa ginagawa namin. Kasi ito pa yung dating aming kita sa maliit na bagay. Salamat sa Panginoon dahil lalo sa nabawal ng atin, sa bawal sa atin. Lalo tayo magkakalaman sa Panginoon. Praise God. Wala na po ba pinagpanan ng Panginoon dito? Ako muna ako yung Nahihiya po ang iba sa atin yan. Pero kung wala naman po, hinahayaan ko po ang bawat isa na bago po tayo dumako sa mensahe na iwasan po muna natin ang pwedeng makadistract sa nagme-message o kung ano man pong iwasan natin ang patayo-tayo o habang nagme-mensahe ang ating pastor. Kaya ayan, tayo dadako sa pinakamalaking parte ng gawain na ito, which is pakikinig ng salita ng Panginoon Diyos. Tinatawagan ko si Pastor Jeremiah para sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buong ni Pastor Jeremiah. Ay, praise God. Ayan, dito ako po muna para tayo sa scripture reading na po muna natin ni Brother God. Ayan. Maaari po tayo magsitayo para sa paggalang sa banal na kasulatan. Kung tayo po ay may Biblia, makibukas po tayo sa mga Awit chapter 16 verse 5. Kung nahanap niyo na po, ito po ang pagkakasabi sa mga Awit chapter 16 verse 5. Ikaw lamang, Yahweh, ang lahat sa aking buhay. Lahat ng kailangan ko'y iyong ibinigay. Kinabukasan ko'y nasa iyong mga kamay. Yan. Maaari na po tayo magsiupo. Ito po ang salita ng Diyos. Yeah, praise God.
Sa mapagpalang umaga po muli sa ating lahat. Ito yung nagaganap kay Lord, hindi sa bawat nila sa atin. Magkatulad ng ibang kapatigan natin muli tayo ng Diyos. And sino po yung natin na makinig sa natin ng Panginoon? And bago tayo magsimula, sa pinag-umpisa sa ito. Praise God. Yeah. So, mapagpalang linggo muli sa ating lahat. Yan, sa mga adult. Welcome po sa mga youth. Yan. And minsan pa, nagtaka kayo kinakabahan. Yung first time, talagang ko ang Lord. Kasi hindi ko po akalain na makakain ko ako sa inyo. Kasi kagabi, simula sa Friday, doon sa Mabuhay 2000, doon nagsimula yung sama ng pakiramdam. Hindi nakakain naman ito din sa opas. Sayang. Kalayan ko rin po ang Lord kasi parang wala nang gana kumain sa Friday, Saturday. And pagkatapos sa Sunday kanina, pinili kong kumain kaya umaga para magkaroon ng lakas. And dahil sa biyaya ng Lord, tayo po ay nandito sa harapan. Nandito po tayo, naglilingkod kay Lord. And purihin po ang Panginoon sa bawat isang narito. Yan, praise God. May isa pa basahin po muna natin ang salita niya. Yan. Ikaw lamang, Yahweh, ang lahat sa aking buhay. Lahat ng kailangan ko ay iyong ibigay, kinabukasan ko ay nasa iyong mga panginoon. Napagod ang salita ng Lord. And promise ng Panginoon sa atin. And di ko na po alam bakit ko yung na-share ko. Kasi kagabi gusto ko na matulog kasi ginigising ako. And habang nagbabasa ako ng Bible, nagkukuhan na ako sa bawat pagbasa ko, bawat pagsulat ko sa notebook. Tumutuloy yung pawis ko eh. Parang gusto ng Lord na kagabi, habang may nagsusulat, doon si Lord kumikilos sa akin na pinapagaling ako. And hanggang kanina umaga, naranasan ko na naman yung panlalamig sa katawan. Pero ayun, purihin po ang Lord kasi nasa harapan po ninyo ako. And makapagbahagi ng salita niya. And ayun nga po, bago tayo patuloy, nais ko munang itanong sa katabi mo. Sige, next slide. Ayan. May galit ka ba sa akin? Sino ba sa katabi mo? Sa mga walang katabi, bakit? Sa walang katabi, bakit? Kasi bakit? No. Pag wala kang katabi, siguro may galit sa'yo. Ayan, purihin po ang Lord. No? Sino po yung may galit sa kapwa? Kasi sabi kasi sa nanigurado lang. No? Kasi mahirap magsimula na pakikinig sa salita ng Diyos na wala tayong galit. Tama po ba? Mahirap tayo makapakinig sa salita ng Panginoon kung alam natin may galit sa ating kapwa natin. Kaya pala kayo hindi tinatambilan na ito kasi may galit pala sa akin. Magsama lang na. Pero ayun nga po, pag-usapan natin ngayon ay sa lahat ng nangyayari sa akin ay kailangan kita. And bago yan tayo po yung madalilang bukod na nagangin para sa kanyang salita. Lord, we worship you, we glorify your name. Sa umaga ito, Lord, na kami muli ay narito, Panginoon. Kami lang yan ay patuloy na humingi ng karunungan, ng kalaman. Dahil palit mo namin, O Diyos, na wala kayong Panginoon, karunungan, kalaman, Panginoon. Hindi mo lang kayang intindihin at maunawangan ang bawat salita mo, Lord God, sa aming sariling talino, O Lord. Kaya Lord, without the Holy Spirit, O Lord, kami pa ay mangmang sa salita mo. Without your guidance, the Holy Spirit, Panginoon, wala pa rin kami magagawa, wala kami magagawa, Panginoon. Kaya tunay na, O Diyos, kailangan ka namin, Panginoon, sa bawat oras, sa bawat minuto, sa bawat segundo, O Lord. Wala ka lang kami ibang kailangan, kundi ikaw lamang, O Diyos. Kaya Lord, sa oras ito, Ama, patuloy kami humingi na karunungan ng kalaman, na patuloy pagkalooban sa bawat isa sa amin, sa aming isipan, aming spiritual ears, spiritual mind, spiritual heart, O Lord. Na maintindihan po namin, naglibusan ng bawat salita mo, Ama. Inaniniwala mo, O Diyos, sa bawat pakikinig ng salita mo, O Lord, ikaw, Lord, yan ay kumikilos sa buhay po namin. Ikaw, Lord, yan ay kumikilos sa puso po namin, na naniniwala pa lang kami na ikaw ang Diyos na nag-aayos sa buhay po namin, O Lord. Kaya paano sa pagsisimula ng aming pakikinig ng salita mo, ikaw, Lord, yan siya makita, mahayag, maluwalhati, ang iyong kapangyarihan, ang iyong katwalhatian, ang siyang umibabaw sa lugar na ito, Panginoon.
palataya at punong-punong nagtitiwala na meron kang gagawin sa buhay mo namin. Kaya Lord, gamitin niyo pa ng instrumento niyo pa sa salita mo, isang sa iyo pa ng ibang pagkakaloob, grabe yung mga pagkakagawalan mo, ikaw lamang Ama. Kaya Lord, pinupuli ka namin, pinapasalamatan sa oras nito, pinapasalamatan namin, inakalak ng Diyos, ay magsabi na, Amen. Praise the Lord. Una sa lahat, ayan. Topic mo natin sa lahat na nangyayari sa akin ay kailangan kita. Ito po yung mabasa natin sa isang verse. May request sa isang verse na marami tayo masyadong lumayo. Pero mamaya mag-jump tayo sa chapter 16 pa rin. And following verse. Sabihin niyo nga po muli sa iyong katabi. Mahal kita, kapatid. Walang iligan. Mahalin mo yung kapatid mo bilang kapatid sa Panginoon. Baka mamaya kinikinig, hindi na maka-focus kinikinig sa Panginoon. Ayan. Isa sa pinaka-importante para tayo ay maging maayos ay merong pagmamahal. Amen po. And nakuha niya, mahirap mag-lingkod kay Lord kung puro kinig. Ayan. And ayun nga po, purihin po ang Panginoon sa bawat isa. Hindi ko po alam kasi kung paano po sisimulan. Pero dahil araw ng mga puso, sabi ng karamihan. Ayan. And welcome po muli sa bawat may asawa. Ayan. Sa bawat may couple. At syempre, hindi sa lahat, sa mga single. Sa mga amigo. Ayan. Ayan. Sabi kasi ng utos ng Lord is, pinakauna ay kailangan ibibig. Kailangan ibigin ang kapwa natin. And hindi yung mangyayari kung mayroon tayong galit. Kung kanina bago tayo magpatuloy, kung may galit po ba tayo or wala. Kasi mahirap magpatuloy kung may galit tayo sa kapatid natin sa Panginoon. Pero ay nga, isa sa pinag-resulta na mayroon tayong magmamahal sa Diyos, ay marunong tayo magmahal sa kapwa po natin. Hindi sa lahat sa mga leader natin, sa mga pastor natin, sa mga mahal natin sa buhay, mga kapatid natin sa Panginoon. Para hindi may stress yung mga naglilingkod sa atin or yung mga namumuno sa atin, ay kailangan natin silang mahalin. And dahil nga po, hindi ibig sabihin na spirit-filled yung isang tao ay hindi ko na mamahalin. Nag-gets po? Hindi ibig sabihin na yung isang pastor ay puno-puno ng spiritual yan eh. Huwag na natin mahal yan. Parang minsan nagiging ganun tayo eh. Kasi andyan naman si Lord sa kanya eh. Pero hindi po ibig sabihin na malakas siya sa Panginoon ay papabayaan na siya. Papabayaan na. Pero ay nga po yung iwanan ng palataya na walang ganun sa siga. Nakikisala sa bawat isa sa atin. Dahil alam ko ay tayo tinuturuan ng Lord, ng mga pastor din natin na hindi lang pagsarili pag-ibig, kundi pagmamahal sa kapwa natin at tinisala sa mga namumuno sa atin. No? And dahil nga po, yan. Pagpasensya nyo na, kasi parang kinakabahan ako ngayon eh. Pero purihin po ang Lord. Sige na, mag-next topic na tayo. Ayan. Alam niyo po ba kung bakit ka masaya? Alam niyo po ba kung bakit ka masaya? Sinakalan ng kantang si Jesus ang lahat sa buhay. Sabi nga sa kanta doon, si Jesus ang lahat sa buhay, kung niyan may saya. So, leader na ako nito. Kaya purihin po ang Lord. No? Kasi dahil sa pamagitan ng Panginoon, ikaw ay nagiging masaya. Sana lagi ang may sipon para medyo maganda boses ko. Ayan. No? Sa gitna ng nangyayari sa atin, dapat ito yung topic ko eh. Next na. Ayan. Kasi first time ko magkaroon ng ganito yung sunod-sunod. Kagabi ko lang na-invent. Kasi nag-enjoy ako, alam, ganun. Ayan, next slide na. Yan. Ang topic ko dapat ngayon is patungkol dito. Yan. Sa gitna ng aking kasiyahan, kailangan pa din kita. Kaso naisip
tinapik ko, kawawa naman yung mga broken. Pag ito yung tinapik ko, ano ba yan? Yung mga masaya lang yung para sa kanila lang ito eh. Paano naman yung mga bigo? No? Paano naman yung mga nasasaktan? Paano naman yung mga malulungkot? Baka mamaya, hindi na sila makinig. Kaya sabi ko na lang sa topic, na ang lahat na nangyayari sa akin ay kailangan pa rin kita. Pero ayun nga, dahil nga sabi nga sa pag may kaibigan tayo, next slide. Pag may kaibigan niya tayo, pag may nakikita, ang taong nagmahal, kaibigan natin nagmahal, pangalawa nasaktan, ano sunod sa tingin niyo? Ayan, no? Pag may tayong kaibigan na nagmahal, nasaktan, minsan, sasabihin pa natin, ano ito? Nasaktan pa? Napitulan na, sasaktan mo pa. No? Kaya, sabi ko, consider ko na lang sa mga taong single, ayan, sa mga taong hindi involved pa sa relationship. Kasi, syempre, kailangan natin intindihin yung bawat isa. Kaya, magpasensya nyo, ganda ng message kasi parang wala ako sa issue. Pero ito po yung pagkilos sa akin ng Panginoon. Kasi kagabi pa lang, habang ako nagsusulat, talaga ako sa mode magsulat ng Panginoon. Nung Friday pa lang gusto ko na sabihin kay Pastor Abe, pwede pa ikaw naman ulit. Kasi nakausap ko si Pastor Abe kasi sabi niya, every 5th Sunday na lang siya. Kaya nagulat ako, Pastor Abe, wala po ngayong Sunday si Pastor Jimmy. Sabi niya, sige, ganun ba? Ako naman. Kaya, nahiya naman Pastor Abe. Pero ayun nga po, purihin po ang Lord. No? Sa lahat ng nangyayari sa atin, kailangan natin ng Diyos. No? Sa lahat ng nangyayari sa buhay po natin, naging maganda man yan, naging pangit, no? Yung mukha natin, ay kailangan natin ng Panginoon. No? Hindi ibig sabihin na ganyan yung itsura natin ay hindi na tayo gamitin ng Lord. No? Pero sabi nga ng Panginoon, no? Sa lahat ng bagay, nangyayari sa atin, maganda man or hindi, ay kailangan gamitin tayo ng Panginoon. Nagsinaniwala yun. No? Sa lahat ng bagay na nangyayari sa atin, ay kaya tayong gamitin ng Lord sa kaparaanan niya. No? Alam mo, gusto mo ng oras, 10:30 na. Pero ay nga po, sabi niyo nga, Lord, sabi niyo, Lord, sa lahat na nangyayari sa akin, kailangan kita. Narinig ni Lord yun. Baka mamaya, pag may dumating na tayo sa iyo, Lord, dito muna ako, maghihiwalay muna ako sa iyo. Yeah. Alam niyo pa, sa bawat salita niyo, pagbigkas ng salita niyo kay Lord, ay parang tumatatak kay Lord dyan. Kung yung sinabi mo, Lord, kailangan kita sa lahat na nangyayari sa akin, huwag kang ihinto kay Lord. Baka next Sunday, hindi na kita makita dito. Mahirap po yun. Tama po? Kaya na napakapalad po natin bilang mananampalataya kasi tayo ay nakakilala sa totoong Diyos at higit sa tunay na Panginoon. No? Eh kagabi, isusulat ko nga dapat dito eh. Ito yung parang na lang. No? Isusulat ko dapat dito kasi kagabi nagkasakit niya ako. Kaso hindi ko alam yung spirit is scarlet fever. Baka mamaya pagka-fever ko, fiber. Pero ayun nga po, dahil nagkasawala ng fever, sakit, fiber, internet, and hindi ko na sinulat dyan. Pero ako po ay nakaranas ng gano'n, karamdaman. Pero dahil nga si Lord, ay meron siyang ginagawa sa atin. No? Hindi lang sa atin, kundi sa bawat isa. Sa testimony nga ni Kuya, kanina dito, no? Na siya ay nakaranas ng sakit. Ngunit siya ay nagpuri kay Lord, siya ay pinagpawisan. At alam ko, na si Lord yung pumilos doon. And ganun po sa atin. No? Sa buhay po natin, ay kailangan natin ng Panginoon. Dahil alam natin si Lord lahat ang mga gawa ng mga bagay na imposible sa buhay po natin. No? Kung naman tayong fiber na yan, no? Ay kailangan pa rin natin ng Diyos para tayo ay pagaliin ng Panginoon. No? And kailangan lang natin ay walang ibang kundi magtiwala sa Panginoon. Eh, sabi nga dyan, ano ba ang nangyayari sa akin, hindi kita iiwan. Ang sa pakinggan, di ba? Kapit niyo ba? Di ba? Ito yung sinasabi ng Lord sa'yo. Ano? And minsan, binabat natin kay Lord, pero hindi
hindi natin natutupad. Pero sabi nga, kung ang Diyos natin ay kaya niyang ibigay ang lahat ng bagay para sa akin, bakit tayo nagiging madamot? Nagiging madamot tayo sa oras kay Lord, and ako po ay based on my testimony din sa buhay ko, minsan nagiging ganyan ako eh. Yung nagiging madamot kay Lord, kahit sa sandaling oras na tayo hindi natin nagagawa, nabibigyan niyo sa Panginoon. Kahit nga ngayong Sunday, 2 hours lang tayo sa church, minsan excited pa tayo umuwi. And ayun, tuloy po ang Lord, kasi tayo po ay natin to. Nakapakinisigtan ng Panginoon. And kailangan natin, huwag natin ipagdamot yung buhay po natin sa Panginoon. Tama po ba yun? Ayan. And God, nasustain niya ang lahat ng bagay na gusto natin, inuuna pa natin iba kaysa kay Lord. Kung alam natin ang Lord natin ay kaya ibigay para sa atin, bakit pa natin inuuna yung ibang bagay kaysa sa Panginoon? Minsan nasasabi natin, hindi ko kasi nakikita ang Lord eh. Paano mo unahin ang Panginoon? Nagiging piloso po tayo na, Lord, nasan ka ba? Parang hindi naman kita nakikita eh. Alam niyo bakit hindi niyo nakikita ang Lord? Next slide. Next slide. Alam niyo po bakit hindi niyo nakikita ang Lord? Next slide na. Ayan. Ganyan po. Malabo. Tama po ba yun? Kaya hindi mo nakikita ang Lord. Sabi mo, Lord, hindi ka naman natotoo eh. Hindi ka nakikita eh. Pero totoo po, hindi po natin nakikita ang Lord. Pero yung relationship po natin kay Lord ay dapat hindi maging malabo sa Kanya. Pag sinabi kasi malabo, ano yung sabihin nun? Ano ito? Pag sinabing malabo, ito yung time na nanlalamig. Pero sa isang salamin, kung hiningahan mo, nalabo yan. Sa isang lugar, kung malamig ang isang lugar, ay parang nag-blurred. Diba? Parang gano'n. Pag lumalamig yung isang bagay, nagiging blurred. Ganyan po yung relationship natin kay Lord. Kaya sinasabi natin, Lord, hindi naman kita nakikita eh. Siguro yung ask mo sa sarili mo, okay pa ba yung relationship mo sa Kanya? Baka mamaya, blurred na pala. Hindi mo na makita ang Panginoon. Next slide. Kaya wala pag-usapan natin ngayon ay natungkol sa blurred. Sabi nga sa Amin 34 verse 18, malapit ang Panginoon sa mga bagbag. Alam niyo may ibig sabihin ng bagbag? Sabihin niyo sa bigo, ikaw ata to. Sa bigo ng tao, sabihin niyo ikaw ata to. Ibig sabihin ng bagbag po ay walang iba kundi ito yung broken hearted. Yung basag, yung ganyan. Sabi po dyan, malapit ang Panginoon sa mga taong basag ang puso. Tinutulungan at tinutulungan niya ang mga nawawalan ng pag-asa. Maaari tayo naging ganito. Hindi ba tayo basag? Ngunit minsan nawawalan tayo ng pag-asa. Ang walang, sabi nga, pag ang picture ay kadalasan ay hindi marunong kumuha, minsan yung picture pa natin, nakakanga, ganyan. Tapos blurred pa, ipapost pa ni Mama, ay, ayan, ipapost pa. And minsan sasabihin natin, sarap i-delete, Pero kay Lord po, kahit blurred ka na, is mahal ka pa rin ni Lord gamitin. Kahit blurred na po tayo, kasi hindi ibig sabihin na ganito lang tayo, ganito na yung buhay natin, ay wala na tayong magagawa. Wala tayong pakinabang. Hindi ibig sabihin na blurred yung buhay po natin, nakaraan, ay hindi na tayo magiging maganda ang kinawasan po natin. Ay nga po, ang Diyos ang magbibigay ng kaliwanagan sa buhay natin if bumalik tayo sa Kanya. And sabi nga, tenton natin, bihasa ang Diyos sa mga taong crack, sa mga taong basag, bihasa si Lord mag-ayos sa mga taong nawawalan ng pag-asa, sa mga ganyan. Bihasa si Lord dyan. Kaya nga, sabi nga ng Panginoon, pumunta ang Lord dito hindi sa mga ayos, kundi sa mga taong may sakit, sa mga taong kulang-kulang, sa mga taong walang pag-asa. Hindi pumunta ang Lord, Jesus Christ, sa mundong ito para sa mga taong banal. Kundi pumunta
pumunta si Jesus Christ sa mga mundong ito para sa mga taong alam niyang nawasak. No? Kasi bakit? Lahat po tayo, simula nung simula nung kay Satan at kay Adam and Eve, no, na-deceive. Simula nung time na nililang ng Diyos ay ni Satan ang tao, doon nasira yung buhay mo natin. No? Doon nabasag yung buhay mo natin. Pero sabi nga dito, habang tayo ay nabubuhay, alam niyo ba yung kantang 10 Eyes Vivo? Kasi kagabi habang susunod ako, nagpapakabit ako, and biglang umawag to. Sabi niya, I will live to love you. No? Masahin ko na lang, and I will live to bring you praise. Ayaw, wala kang umiiyak. Hindi talaga makakit kumanta, pero para sa Panginoon, kakanta pa rin tayo. Bahala na. Hindi, basta ay yung lyrics niya, and habang nagsusulat ako, habang nagsusulat pa ako ng gabi, biglang umawit yung kanta, and biglang natulog yung puso ko nun eh. Kasi, syempre, buhay po natin, no, mabibigyan natin ng halaga yung buhay po natin kung binibigyan natin kay Lord. Sabi nga, yung buhay po natin ay walang iba kundi ibigin ang Panginoon. Bigyan natin ng kapulihan ng Lord. Isahin po sa pangalawang stanza, you alone are God of all. You alone are worth Lord. Sa lahat ng bagay, sa lahat ng nangyayari sa atin, wala tayong ibang kailangan kundi ang Panginoon. Sabi nga kung Lord man ang relationship niyo sa kay Lord, no, papalad ka. No? Kasi bakit? Hindi pa siya dumadating sa mundo. Hindi pa siya nagbabalik sa mundo. Ibig sabihin, hindi pa nakasayang, hindi pa dumadating yung second coming na mawawalan tayo ng pag-asa, na magbigyan ng kaliwanagan ng buhay po natin. Ibig sabihin, hindi pa dumadating ang Lord na second coming. Sabihin, pag second coming na wala ng repentance, no? Hindi na maayos yung buhay natin kung hindi tayo nakilala sa Panginoon. Ngunit mapalat mo tayo. Kasi bakit? Meron tayong pagkanataon na magpaayos muli kay Lord. No? E sabi nga dyan, sa verse 7, ayan, hindi na lang to. Ayan, sa verse 7, number 2 po natin. Ayan. Pinupuli ko si Yahweh sa akin, pinapumapatnubay at sa gabi, sa budikoy, siya ang gumagabay. No? Napakaganda na salita ng Lord, and ito pa yung sabi ng Panginoon, ang Diyos ang magpapaalala sa atin. Ito pa yung pangalawa natin puntos, una yung Lord, yung pangalawa naman, ang Diyos ang magpapaalala sa atin. No? Kung ang Diyos natin ay kaya gawing malinaw, ang dating malabo, no? Ang Diyos din ay kikilos sa puso natin. And sabi po dito, kung dati, ikaw ay natutulog na walang devotion, walang prayer, no? Doon para nagsimula yung Lord, na relationship mo kay Lord. Doon nagsimula yung panlalagay mo sa Panginoon. Pero ayun nga, tayo ay pinapaalalahanan. Kung mayroon nagkukonvict sa iyo, sa puso ko, na bago ka matulog, kailangan mong manalangin. Bago ka matulog, kailangan mong magsalasig ng kanyang salita. No? And ayun po yung, mapahal po tayo. Kasi bakit? Mayroon nagkukonvict sa atin. No? May namumul sa atin na huwag kang matulog na hindi mo kinakausap. Sabi nga dyan, pero kung alam mo, nagkamali ka, nagkulang ka, ang Diyos ay mag-aayos sa iyo. Sabi mo sa tabi mo, mag-ayos ka na. Sabi nga tayo sa akin, umayos ka. Diba? Kasi alam natin, lahat tayo ay sinilang ni Satan. Sa mga kanina. Next slide. And lahat tayo sinilang ni Satan, but God can fix you. Tama ba yun? Basta ayan po, may tindahan nyo naman yan, na ang Lord ang mag-aayos sa atin. And sabi lang yung Panginoon dyan, next slide, magpaayos ka lang kay Lord. Karamihan kaya sa atin, bilang mananampalataya, tayo ay nagiging matigas. Gusto lang Lord na maging matuwid tayo, kaso gusto natin bumalito. Gusto lang Lord na maging lalaki ka, pero babae naman yung paginoon mo. Gusto lang Lord na maging babae ka, pero yung gusto mo ay babae din. Pero sabi ng Lord na tayo ay tinutuwid ng Diyos, no? Kasi alam niya, pag tayo ay hindi maging matuwid, mapapahamak po tayo. Kasi alam ng Lord yung kalagayan ng taong baliko kaysa sa mga taong namumuhay ng matuwid
ayos sa salita ng Panginoon. Sabi nga, pag tayo inaayos ng Lord, huwag kang kumontra. Tama po kayo? Pag inaayos ka ng Lord, huwag kang kumontra. Kasi bakit? Natry niyo na bang kumontra pag inaayos ka? Natry niyo po ba yun? Yung parang gusto kang ayusin, pero sabi mo, wag, ito yung gusto ko. Sa isang palaro, yung arm wrestling, pag ikaw ay kumukontra, ano yung nangyayari? Di ba? Minsan sumasakit. Di ba? Parang gano'n. Ganyan po ang Lord. Kaya tayo nasasaktan. Kasi bakit? Kumukontra tayo sa will ng Diyos sa atin. Kumukontra tayo sa gustong gawin ng Lord sa buhay po natin. Pero tayo po, tandaan po natin na tayo ay ginagawang matuwid ng Lord para sa ikakabuti po natin. Para sa ikakayos po natin at hindi sa ikakasama po natin. At kailangan lang natin gawin ay walang iba, kundi magpaayos kay Lord. And maniwala po tayo na pag tayo inayos ng Diyos, magiging maayos po yung buhay po natin. And pag maayos yung buhay po natin, hindi po tayo makakaras ng mga paghihirap sa mundo ito. Kasi bakit? Kasi tayo ay sabi nga, verse 5 po tayo, na hawak ng Lord ang future natin. Sa verse 5 po tayo na sabi din, hawak ng Lord yung mangyayari sa atin. And sabi po dyan, 35 na meron pa lang 5 minutes para mag 10:40. No? Kaya ka nasasaktan dahil ang gusto ng Diyos ay maging matuwid ka, ngunit gusto mo ay hiwalay or tamilas iba sa gusto ng Panginoon. No? Eh sabi ng Diyos, no, hindi porket mababa yung grades mo ay walang plano ng Panginoon sa iyo. Tama po ba yun? Kasi ako, lagi ko lang sinasabi na yung grades ko dati ay mas matindi pa sa palakol. No? Pero kung may nasa harapan ninyo, ginagamit ng Panginoon, hindi dahil sa katalinuhan kong gano'n. Joke lang. No? Kasi wala akong gano'n. Pero ngunit nasa biyaya ng Lord, no? Tayo ay nasa harapan, tayo ay nagagamit ng Diyos, hindi lang sa presidente, masigit pa sa presidente, no? Masigit pa sa mayor, kasi bakit yung ginagamit ka ay walang iba kundi yung King of Kings, Lord of Lords, no? E paano ba tayo? Kasi bakit? Kung nagpapaayos ka kay Lord, gagamitin ka niya. No? Kung marunong ka magpaayos ng Panginoon, gagamitin ka ng Panginoon. No? Hindi ibig sabihin na tapos ka na mag-aral, ay tapos na yung buhay mo. No? Hindi ibig sabihin na wala kang alam, hindi ka nakapagtapos, ay hindi ka na tapos na yung plano ng Panginoon sa'yo. No? Pero sabi nga, may mga taong nahuli na nauna. Tama po? At may nahuhuli naman, ay may nauna na nahuli. Pero meron din po, may nahuli na nahuli. No? Sino yung ganun? Gets niyo po ba? May mga taong nahuhuli, pero huli talaga. Kahit anong gawin niya, huli pa rin. Pero alam niyo po ba, kahit huli yun, meron kayo yung Diyos sa kanya. No? Kung sa buhay po natin, kung wala man tayo sa dalawa na nahuli tayo, nahuli, kung nahuli tayo, nahuna, kung nandun man tayo sa taong laging nasa huli, may pag-asa pa rin tayo. No? Kasi bakit? Ang Lord po, hindi siya tumitingin kung ano yung sitwasyon ng buhay po natin. No? Ang Lord po, kahit ano po yung nangyayari sa atin, alam ko meron si Lord magandang plano sa iyo at sa akin. No? Hindi po kahit bunso ka lang. No? Ibig sabihin, kahit bunso ka, pwede kang gamitin ng Panginoon. Nagigets po, parang ganun po yun. No? Eh sabi nga dito, at hindi ibig sabihin, na may partner ka na, may asawa ka na, hindi mo na kailangan ng Panginoon. Hindi mo na kailangan maging partner ng Panginoon. Ibig sabihin po, kahit meron kang partner, kailangan mo ang Diyos. No? Pero hindi ibig sabihin na single ka, hindi mo na kailangan ng Panginoon. Sabi nga, lagi na namin sa atin, ng mga pastor, mga leader, no? Meron tayong mahalaga po yung buhay po natin kung nagiging partnership natin ng Panginoon. And walang ibang magandang mangyayari sa buhay po natin kung marunong tayo makiayos, maging maayos yung relationship natin sa Panginoon. Kaya ibig sabihin, magiging maganda po yung buhay po natin kung meron tayong Diyos na kasama lagi. Ayan po. Ayan. Sabi nga, pag bigo ka, magbigo ka.
Ayan, next, ano tayo? Next point. Ayan, ang tingin na alam. Ayan. The Lord will give you hope. Ito yung pinakalas natin. Kung ang dati, Lord, na buhay natin ay nabibigyan ng kaliwanagan, no? At yung pangalaman naman natin ay nagkakaroon tayo ng ang Lord yung magpapaalala sa atin. Eh kung meron na yun, kung dati ay yung buhay natin malabo, ginawang malinaw ng Diyos, at pangalaman naman, pag malinaw na yung relationship mo kay Lord, ikaw ay papaalalahanan ng Diyos lagi, at pag meron na yun, ay meron ka ng pag-asa. At meron na si Lord, at bibigyan ka na ng Diyos ng panibagong pag-asa na magpatuloy muli. Isabi nga sa verse 9, yan. Kaya nagagalak ang puso ko at ako'y panata dahil alam kong ligtas ako. Napakagandang verse and promise ng Panginoon. Pag may pag-asa, dito natin makikita na ang Diyos ay may magandang plano pa rin sa iyo. Kung binigyan ka ng Lord na panibagong pag-asa, ang Lord ay mayroon pa rin magandang plano sa iyo. Eh kung ikaw naman ay iniligtas ng Diyos mula sa kamatayan, ibig sabihin, God has a plan for you. Kasi lahat tayo ay papuntang kamatayan. No, tayo ay isnagip ng Lord para magkaroon ng panibagong pag-asa. At hindi lang yun, ikaw ay gagamitin ng Lord bilang magkaroon ng pag-asa din ng mga tao na hindi pa nakakilala sa Panginoon. Isabi ko dito, hindi man ngayon, pero sa perfect time, ay gagamitin ka ng Panginoon. Kung inisip natin na wala pa tayong alam, bago yung tayo sa pananampalataya, hindi ibig sabihin na gano'n ay hindi tayo kay Lord. Isipin po natin lagi, habang nagilingkod ka kay Lord, habang inaayos ka ng Panginoon, si Lord ay aayos ka. Si Lord ay gagamitin ka sa magandang kaparaanan niya. Kung dati man meron tayong mga plano na sa sarili natin, isama po natin ang Panginoon sa mga plano po natin. And alam ko po, na pagkasama po natin ang Diyos, sa mga plano po natin, tiyak na magiging matagumpay po ang mga pinagplano natin sa buhay. Kaya tayo po ay magsatayo, purihin po ang Lord sa oras na ito. Tayo po ay manalangin para sa pagkatapos sa kanyang salita. Lord, maraming salamat o Diyos sa oras na ito, Lord, na kami muli ay nakapakinig ng salita mo. Bakit pa ito may oras lamang pa na may kinig, Panginoon, kami iniwanan ng panantaya o Diyos, na ikaw, Lord God, ay kumikilos sa amin. Ikaw, Lord God, ay nag-aayos sa buhay po namin. Dahil naniniwala pa rin kami na ikaw, Lord God, ay hihasa sa mga taong nagbibigo, sa mga taong masa. At alam ko po, O Diyos, nagagamitin niyo pa rin kami, O Lord, sa kapanakanan mo, Ama. Inalain mo, Lord God, sa mga tao na nangihina, nilubay-bay, naglalamig, nagkaroon ng blurred paano sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. Sa relationship namin sa iyo, Panginoon, Lord God, kami naniniwala ng palataya, O Lord, na kami, Lord God, ay gagawin mo maayos, Panginoon. Bibigyan mo kami ng kaliwanagan na ang buhay po namin ay mahalaga sa harapan mo. Inalain mo, Lord God, sa oras nito, O Diyos, sa aking Panginoon, pag-iwahin mo rin, Panginoon, sa oras nito, Ama, samahan niyo pa rin kami, Panginoon, sa buong buwan nito, sa buong lingkod nito, O Lord. Kaya, Panginoon, dalangin mo, O Diyos, namin na pakinggan sa amin 16 verse 5 to 9. Dalangin mo, Lord God, na patuloy mo pa rin kami, bigyan ng kaluluwa ng kaalaman ng Ama. Sa bawat paglakad namin sa mundo, ay may alalan mo namin ang mga kapangyarihan mo, ang mga bagay na kahanga-hanga. Dahil alam mo namin, O Diyos, kung kami ay nasa kamay mo, kami, Lord, kaya magkaroon ng magandang buhay. Kaya, Lord, patawarin niyo pa rin kami sa mga nagawang kasalanan, mga hindi kaya-ayos na mga paningin, hindi kaya-ayos na mga paningin, Panginoon. Mga bagay, Panginoon, na sadya o hindi, O Lord, na sa ganyan ay nalayo pa rin kami sa iyo, Lord God. Ngayon pa rin paano ng aming relationship sa iyo, Panginoon. Kami, Lord God, ay patuloy pa rin patawarin, patuloy pa rin kami ninisip, Panginoon. Na sa ganyan, Panginoon, kami, Lord God, ay lalakan, Panginoon, na may kabanalan sa iyo, Panginoon. Kaya, Lord, sa oras ito, sa umaga nito, O Diyos, pinawin ko kami ng kapurihan para kaya sa ilang Ama. Ito sa kadalangin ng lahat ng anak ng Diyos, ay magsabi na, Amen. Amen po, Lord. Ayan, praise God, no? Sabi nga po sa salita, no? Sa puntos, malabo, no? Tayo po nang galing sa malabo o madilim, walang liwanag, no? Ngunit sa pag-ibig ng Panginoon, no? Tayo nagkaroon ng kaligtasan,
binigyan ng matuwid na daan, niliyo sa kapahamakan, binigyan ng liwanag ang ating buhay. Kaya po po ang Panginoon, napakatindi po ng pag-ibig ng Lord sa bawat isa. Na narito tayo na kilala sa Kanya, na namumuhay tayo sa Kanyang salita. Yan, praise God. Ngayon po, itadala ako sa offering. Tawagan ko ang music team at ito po yung papatanlang ni Brother Romeo. Salamat po sa pagawang ito. Ito po nangyayari sa simbahan po. Panginoon, maraming salamat po sa mga nagbigay. Pagpalain niyo po sila, Panginoon. Bigyan niyo sila ng maraming pera para sa pagbigay sa mga hindi pa, Panginoon, nakapagbigay. Bigyan niyo po sila, Panginoon, ng hanap buhay, trabaho. Nasa ganun po na makapagbigay din po sila, Panginoon. Panginoon, maraming salamat po sa pagawang ito. Amen. Dako po muna tayo sa short announcement. Praise God. Ayan, activities, Sunday, ayan, worship service, tuloy-tuloy po tayo dito ng 9 a.m. Men and Women's Fellowship, second and third Sunday po. Second service, mamaya po, meron din po yan dito. Mag-start po yan ng 5 to 7. Then sa Wednesday naman po, prayer meeting, 6 p.m. Sa Tuesday po, Bible study sa San Lorenzo ng 3 p.m. Thursday, discipleship, 4 p.m. Ayan, sa Friday, overnight prayer, every third Friday of the month. Tapos sa Mabuhay po, meron din po gawain ng Friday, 2 p.m. Then Saturday po, sa Asyong Farm, yung Bible study po, church cleaning, worship team practice, 2 p.m. Children ministry, Saturday and Sunday, 10 a.m. Ayan, para po sa next Sunday service natin, assignment, February 19, 2023. Ang MC po natin ay Sister Ella. Ang opening prayer po, Sister Jeanette. Scripture reading, Sister Jeanette. Message natin is Pastor Ed Danila. Then sa offering po natin is Pastor Domingos. Announcement, Sister Jessa. At Sunday school teacher naman po, ayun po yung Sister Jessa, Sister Jeanette, and Sister Princess May, Sister Rowan, and Sister Jane. Ayan, para po sa mga magme-mensahe po sa mga sa magustong lead o kakanta sa unahan, maaari po natin ibigay ng ating line-up ng mas maaga o bago po Sunday service para po mapaghanda nito. And ito activities, youth fellowship, mamaya po yan Sunday 2 p.m. all youth and youth leaders. Ayan, meron po tayong event po dito sa Siga, Heart of Worship. Ito po yung gaganapin Sunday, February 19, 1 p.m. to 4 p.m. po ito. Ayan, happy birthday po kay Sister Cindy. Hallelujah.
Hallelujah. Lord, pinapatok po namin ang aming kamay sa aming kapatid na si Cindy. Lord, i-bless mo po Ama sa kanyang pag-aaral niya, Panginoon. Ano man ang mga kanyang mga pangarap niya, Panginoon. Lord, ipagdalaw mo po Ama sa kanya, Panginoon. At patuloy mo po Ama patatagin ang kanyang pananampalataya niya sa Panginoon. Lord, bigyan mo po siya Ama ng karunungan, kalaman at pangunawa na nagmumula sa iyo, Panginoon. At lumaki po siya Ama na may takot sa iyo, Panginoon. Lord, provide mo po Ama kanilang mga pangangailangan, maging sa kanyang pag-aaral niya, Panginoon. Lord, ikaw, Panginoon, naman siyang mauna sa kanya, Panginoon. Selyuhan mo po Ama siya ng iyong banal mong dugo ng Panginoong Jesucristo at ilayo mo po siya, Ama, sa anumang sakit at sa anumang karamdaman, Panginoon. Maraming pong salamat, Ama, sa oras na ito. At ibinabalik ko ang lahat ng papuri, parangal, pagsamba sa iyong makapangyarihang pangalan, sa pangalan ni Jesucristo. Amen. Praise God. Happy birthday, Ate Cindy. At agad ako sa closing song. Tinatawagan kong music team and closing prayer ni Pastor Jeremiah. Ayan, praise God. Praise God. And sige po tayo po tumayo. Tawigan natin ng Panginoon sa ating pagtatapos. And sabi po kanina sa salita ng Diyos, sa lahat ng panahon kailangan natin ng Diyos. Masaya ka man, malungkot ka man, kailangan mo ang Diyos. Sa mga panahon na pinagpapala ka, di ka pinagpapala ka, kailangan natin ng Diyos. Kaya naman nawitin natin ang awit ng nagsasabi, Lord, I need you. This church, let's worship the Lord. Sabihin natin sa Panginoon kung gano'n natin siya kailangan sa buhay natin. Let's worship the Lord. I
oras at segundo ay kailangan ka namin. Lord, minsan pa patuloy pa lang kami ugahan. Humingi, Panginoon, nayaman niyo, Panginoon, ang aming pananampalataya, O Diyos. Nayaman niyo, Panginoon, ang aming pagtitiwala sa iyo, Panginoon. Kasi ngayon, Panginoon, na sitwasyon sa buhay po namin ay kaya namin magtiwala, pananampalataya sa iyo, Lord God. Increase our faith, O Lord, sa oras na ito, O Diyos. Minsan pa, Ama, maraming salamat, Panginoon, sa buhay ng mga isa, sa mga kapatiran po namin na narito, O Lord. Patuloy pa rin kami, Panginoon, patuloy ng pag-ibig na nagmula sa iyo, Panginoon. Patuloy pa rin kami, Panginoon, samahan sa buong araw, sa buong mundo, Panginoon, ang iharap